Ako si Jessa, isang intern sa isang lumang museum sa probinsya. Kasama sa trabaho ko ang pagsara ng mga exhibit tuwing gabi. Isang bagay na akala ko ay madali lang. Isang gabi, ako lang ang naiwan sa loob. Tahimik ang buong museum. Ilang ilaw na lang ang bukas. Habang nilalakaran ko ang Gallery C, napatingin ako sa isang lumang larawan ng batang babae. Puting-puti ang suot niya, parang pangbinyag, at mahaba ang buhok niya. Tumingin ako sa mga mata niya, parang buhay. Kumirot ang batok ko. Napalunok ako ng laway at mabilis lumakad palayo. Pero habang papalayo ako, parang naririnig ko ang mahihinang yabag ng mga paa. Paglingon ko, walang tao. Binalikan ko ang CCTV room para mag-check sa monitor. Nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa Gallery C. Pero hindi lang ako ang nasa footage. Sa likod ko, may batang babaeng nakaputi. Hindi siya gumagalaw. Pero sa sumunod na segundo, nakaangat na ang ulo niya. Nakatingin sa camera at dahan-dahan siyang umingiti. Nang makita ko ang batang babaeng nakaputi sa CCTV, napaatras ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang ngiti niya o ang katotohanang ako lang dapat ang nasa loob ng museo. Tumakbo ako palabas ng CCTV room, pero biglang nag-brown out. Itim ang paligid, tahimik, parang hinihigop ng dilim ang bawat tunog. May naaninag akong liwanag mula sa Gallery C. Isang malabong ilaw, parang ilaw ng lampara. Nilakasan ko ang loob ko at bumalik. Sa paglapit ko, nakita ko ulit ang larawan ng batang babae. Pero may kakaiba. Wala na siya sa larawan. Ang frame ay blanco, puti na lang. Parang pinunasan ng isang malaking brush ang buong imahe. Ngunit sa ilalim ng frame, nakita ko ang isang refleksyon ng isang batang nakatayo sa likod ko. "Kuya, ayaw ko na rito." Bulong niya. Malamig ang hininga sa batok ko. Hindi ko napigilang sumigaw. Tumakbo ako palabas ng museo. Hindi lumilingon. Pagkabukas ng pinto, bumalik ang kuryente. Umilaw ang buong building. At dumating ang gwardya. "Uy, bakit parang binuksan mo yung Gallery C? Di ba sarado na yun? Simula nang may nawawalang bata sa picture na yun." Nanigas ako. Anong ibig mo sabihin? May lumang kwento kasi. Yung batang nasa larawan, anak daw ng isang Kastilang opisyal. Namatay siya sa loob ng museum. Pero kapag may naiwang mag-isa sa gabi, minsan, gusto niyang may makasama. Simula noon, hindi na ako bumalik sa museum na yun. Pero tuwing napapadaan ako sa lumang gusali, parang may batang nakasilip sa bintana. Nakangiti pa rin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Ariel, janitor sa isang art museum. Gabi-gabi ako naglilinis sa mga gallery pagkatapos magsara. Wala akong problema sa trabaho. Tahimik, solong lakad, walang istorbo. Pero may isang bahagi ng museum na ayaw ko. Gallery E. Doon nakadisplay ang isang kakaibang rebulto. Isang matandang lalaki na may hawak na pait. Parang gumagawa ng kahoy na imahe. Nakayuko siya pero ang mga mata niya parang tumitingin. Isang gabi, ako lang ang naiwan.
Nagpatrol muna si Manong guard sa labas. Dumiretso ako sa Gallery E para tapusin na agad ang trabaho. Habang pinupunasan ko ang salamin sa gilid, napansin kong parang iba ang pwesto ng rebulto. Hindi ako sigurado, baka pagod lang ako. Tumalikod ako para magpunas ng sahig. Nang humarap ulit ako, nakatayo na ang rebulto. Hindi ko alam kung paano. Walang tunog, wala akong narinig. Napaatras ako. Biglang tumunog ang radyo sa belt ko. Static lang. Sunod-sunod. Tapos may bumulong. Tapusin mo ang hindi ko natapos. Pagtingin ko sa paligid, nasa likod ko na siya. Hindi na bato ang balat niya. Kulubot na at buhay. Nakaabot ang kamay niya sa akin. May hawak na pait. Linisin mo to habang buhay. Simula noon, wala nang nakakita sa akin. Pero sa Gallery E, kung mapapansin mong may dagdag na rebulto sa tabi ng ang eskultor, isang janitor na may hawak ng map, huwag kang tumingin sa mata niya. Baka magising. Biglang may gumising sa akin. Yung gwardiya pala. Ginising niya ako. Sabi niya, "Uy pre, tapos na yung break time, ba't tulog ka pa dyan? Tapusin mo na yung trabaho mo. Mamaya, may mag-inspect dito ng hindi natin inaasahan. Mahuli pa tayo." Nagulat ako. Akala ko totoo. Panaginip lang pala. Matapos yun, tinuloy ko na ang trabaho ko. At nang natapos ang duty ko, hindi ko maisip kung paano nangyari ang lahat ng yun. Pero laking pasasalamat ko dahil panaginip lang pala. Hanggang dito na lang po. Ako si Shane, isang history student na gumagawa ng thesis tungkol sa sinaunang ritual sa Pilipinas. Pinayagan ako mag-research sa isang lumang museo sa Visayas. Private collection ito ng isang retiradong antropologo. Luma, maalikabok at sobrang tahimik ang lugar. Habang nililista ko ang mga artifacts, may isang bagay agad akong napansin. Isang maliit na maskarang kahoy na inukit sa kakaibang muka. Nakangisi pero may 4 na mata. Ayon sa katalog, walang impormasyon tungkol dito. Label lang. Huwag galawin. Pero hindi ko napigilan. Hinawakan ko ito. At sa mismong oras na yon, kumidlat. Umuga ang buong silid. Tapos biglang nag-brown out. Sa kadiliman, narinig ko ang isang pagkaluskos sa paligid. Nang sindihan ko ang flashlight ko, may mga itim na marka sa sahig. Parang sunod-sunod na paa ng hayop o ng taong gumagapang. Pumunta ako sa pinto para umalis. Nakakandado na ito. Wala naman akong isinara. Tumingin ako pabalik sa mesa. Wala na ang maskara. Hindi ko alam kung saan pumunta o bakit nawala ito doon. Biglang may lumitaw na isang matanda at binuksan ang pinto at nagsabing, "Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito kahit kailan." Naguguluhan man, hindi ko na lang pinansin at hindi na akong bumalik doon. Pero ang natutunan ko sa karanasan kong yun, hindi dapat lahat ng bagay ay pinapakialaman, lalo na pag lumang gamit, dahil hindi natin alam kung anong mga nakapaloob sa mga ito. Ako si Carlo, isang architecture student
na tumulong mag-ayos ng isang lumang museum na nirestore ng LGU sa probinsya namin. Isa sa mga exhibit na binuksan nila ay ang silid na may lumang salamin na sinasabing pagmamayari ng isang mistisang babae noong 1800s. Ang sabi-sabi, ang salaming yun ay ginawa raw ng isang albularyo at may kakayahang ipakita ang nakaraan na dapat nang limutin. Akala ko chismis lang. Pero isang gabi, habang nagpipaint ako ng sahig sa exhibit, napalingon ako sa isang salamin. At may nakita ako na hindi ko maintindihan. Hindi ang sarili ko, ang refleksyon ko. Nakaupo, hawak ang isang kutsilyo. Sa likod niya, may umiiyak na bata. Pero sa totoong mundo, ako'y nakaupo lang. Wala akong hawak. Napaurong ako. Tinignan ko ulit. Iba na naman ang eksena. Ngayon, nasa sementeryo ang refleksyon. At may hinihilas siya palabas ng hukay. Ako pa rin. Pero hindi ko ginagawa yun. Tuwing tumitingin ako sa salamin, ibang ako ang pinapakita nito. Mas madilim, mas baliw, mas mapanganib. At unti-unti, sa bawat araw, parang gusto ko nang gayahin ang nasa salamin. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Tinakpan ko ang salamin ng tela. Pero kinabukasan, tinanggal na ito. At ang mas malala, wala na ang refleksyon ko. Pero, nandun pa rin siya. Sa museum na yon, may salamin sa likod ng exhibit room. Kapag napadaan ka at may nakita kang taong nakatingin sa salamin, huwag mong lapitan dahil baka hindi ikaw ang makita mo roon. Ako si Lian, freelance curator, at kinuha ko ng isang private collector para ayusin ang isang exhibit ng mga lumang pintura sa isang mini museum sa Baguio. Isa sa mga paintings na agad kong napansin ay ang portrait ng isang babaeng nakapula, si Isadora. Walang masyadong history na kasama ang painting, pero may warning lang na isinulat sa likod. Huwag kang titingin sa mata niya ng matagal, baka makita ka niya. Creepy, oo, pero inisip ko, arte lang yan ng mga dating may-ari. Habang inaayos ko ang ilaw ng frame, napatitig ako sa mata ng babae sa painting. Tila ba ang mga mata niya parang sumusunod sa akin habang gumagalaw ako sa silid. Kinagabihan, nanaginip ako. Nasa museum pa rin ako sa panaginip, pero mas madilim, wala nang ibang painting. Si Isadora na lang. Buhay siya sa panaginip. Lumapit siya sa akin. At sa malambot pero malamig na boses, sinabi niya, "Ngayon, ako naman ang titingin sa'yo." Pagkagising ko, akala ko tapos na. Pero pagbalik ko sa museum, kinabukasan, may nakita akong bagong painting sa silid ng gallery. Babaeng nakapula, may hawak na kamera, at ako ang nasa larawan. Hanggang ngayon, di ko na ulit binuksan ang email ng collector. Pero minsan, biglang nagpi-flicker ang ilaw sa kwarto ko at naririnig kong may boses sa dilim. "Tingin ka naman sa akin." Ako si Macario, bagong hire bilang tour guide sa isang sikat na historical museum. Araw-araw, routine lang. Greet visitors, kwento ng exhibit, bantay ng oras. Pero may isang part ng building na hindi ko talaga dinadaanan. Ang lumang archive room sa basement. Sabi ng senior staff, walang exhibit doon. Huwag ka na lang bumaba.
Pero curious ako kasi may naririnig ako minsan. Boses, paos, parang tumatawag. Sir Macario, tulungan mo naman ako. Noong isang gabi, overtime ako mag-isa. Wala nang tao, tahimik. Bigla akong nakatanggap ng tawag sa radyo. May tour ka pa raw na naiwan. Pakicheck daw sa archive room. Nalito ako. Wala namang schedule. Pero bumaba pa rin ako. Malamig sa loob. Amoy alikabok. Halos wala ng ilaw. Doon ko siya nakita. Isang lalaking naka-uniform ng tulad ng sa akin. Pero luma ang design. May name tag pa siya. Martin. Umiti siya. Buti naman dumating ka. Kanina pa ako dito. Napaatras ako. Kasi si Martin, matagal na siyang patay. Ayon sa record, siya ang tour guide na nawala 15 years ago. Huling nakita sa basement. Tumakbo ako paakyat. Pero bago ko pa masara ang pinto, narinig ko pa ulit ang boses niya. Wala namang umalis sa tour ko. Hanggang ngayon, may mga bisitang nagsasabing may isang guide na nagtutour sa basement kahit wala naman sa listahan. At kung maririnig mong tinatawag ang pangalan mo mula sa ilalim ng museum, huwag mong sundan. Baka mapasama ka sa tour na di na nakakaalis. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alpi. Taong 2012, field trip namin nun. College na ako. Kasama sa itinerary ang Intramuros, Port Santiago at mga simbahan. Mga lumang kalsada, yung typical na tour. Pero dahil mahilig ako sa kababalaghan, excited ako. Hindi lang sa history, kundi sa mga multo na sinasabing gumagala pa rin roon. Natapos na ang tour nang biglang mag-alok si Sir. Kung gusto nyo, may optional night tour kami. Mga 5 lang ang pwede. May kakaunting bahagi ng Port Santiago na hindi bukas sa publiko. Pero baka may maglakas loob sa inyo. Natural, nagtaas ako ng kamay. Bumalik kami bandang 6:30 PM. Madilim na at ang Port Santiago na kanina ay parang normal ay nag-iba. Pumasok kami sa isang lumang piitan. Ayon kay Sir, ito raw ang lugar kung saan ikinulong ang mga sundalong Pilipino noong panahon ng Hapon. May isa raw na kwento tungkol sa isang batang sundalo. Baguhan pa lang, nahuli, pinahirapan at ikinulong ng mag-isa hanggang mamatay sa gutom. Nung una, normal lang ang pakiramdam ko. Pero paglapit namin sa selda, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok. Ang liwanag ng flashlight ko ay biglang humina. Nag-echo ang bawat yapak. Tila ba may mga aninong sumusunod sa amin kahit 5 lang kami. Ako na lang po ang unang papasok, sabi ko. Tumango si Sir. Pagpasok ko sa loob na selda, bigla akong kinabahan. Amoy kalawang, amoy luma, pero may naamoy akong kakaiba. Parang dugo, at may narinig akong tunog, mahina, parang hikbi. Tumingin ako sa sulok. May anino, maliit lang, parang nakaupo. Hindi ko maaninag, pero parang may matang nakatitig sa akin. Nilapit ko ang flashlight at doon ko siya nakita. Isang batang lalaki, marungis, payat, duguan ang uniforme. Nakatingin lang siya, hindi gumagalaw, pero parang may gustong sabihin.
Bakit ka nandito? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig sarili ko sa kaba. Bigla siyang tumayo. Tulungan mo ko. Bulong niya. Nangilabot ako. Lumingon ako para tumakbo. Pero nakasarado na ang pinto. Hindi ko alam kung paano. Tinatawag na ako ni Sir. Pero hindi ko sila marinig. Lahat ng paligid ko ay unti-unting nagdidilim. Ang liwanag lang ay mula sa batang sundalo na unti-unting lumalapit. Tulungan mo ko. Pumikit ako. Tumulo ang luha ko sa takot. Nang dumilat ako, nasa labas na ako ng selda. Nasa tabi ko si Sir. Pinipigil ako sa pagsigaw. Anong nakita mo? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Pero mula sa luma kong uniforme na gamit sa field trip, may pulang marka. Parang kamay ng bata. At sa sulok ng selda, bago kami lumisan, ay may batang anyo nakasilip sa rehas, nakangiti. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Pero sa bawat pagtulog ko, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Tulungan mo ko. Ako pa rin po ito, si Alpi. At ito ang ikalawang karanasan ko. Noong unang linggo ng Oktubre, bumalik ako sa Intramuros para magsaliksik. Dahil nga sa karanasan ko sa Port Santiago. Parang may kung anong humihila sa akin pabalik. Gusto ko na sanang tapusin na. Pero mas lalo lang akong naaakit. Simbahan naman ngayon. San Agustin Church. Pinakamatandang simbahan sa Maynila. Maganda sa umaga, pero ibang usapan paggabi, lalo na kapag patay na ang mga ilaw at tahimik na ang mga lumang hallway. May mga kwento raw na minsan, kapag tahimik na ang paligid, may dumadaan na madre, nakaitim na belo, luma ang kasuotan at laging naglalakad papuntang altar. Pero hindi raw ito madre. Isa siyang kaluluwang hindi matahimik. Pinaniniwalaang isa sa mga nagtago ng mga lihim ng simbahan noong panahon ng Kastila. Bandang 8:00 ng gabi, naiwan ako sa loob ng simbahan kasama ang isang caretaker. Mabait si Mang Tonyo, matanda na at matagal nang naninilbihan doon. May mga bisita ba kayong madre? Tanong ko habang nililibot ang paligid. Wala na ngayong madre rito. Matagal nang wala. Napalingon siya sa akin, tapos bumulong. Bakit mo natanong? Kasi parang may nakita akong dumaan sa gilid ng hallway. Nakaitim, nakayuko. Hindi siya sumagot. Habang binabaybay ko ang hallway malapit sa likod ng altar, biglang bumigat ang hangin. Nawala ang signal ng cellphone ko. Pakiramdam ko may malamig na hangin sa tenga ko. Tapos may marahan akong narinig na hakbang. Tinapangan ko ang loob ko. Hinanap ko kung saan galing. Nang lumiko ako sa likod, nakita ko siya. Isang madre. Nakatalikod, nakasuot ng itim, nakatungo, parang nagdarasal. Magandang gabi po, sabi ko. Hindi siya gumalaw. Lumapit ako ng konti. Sister? Dahan-dahang tumagilid ang ulo niya. Sobrang bagal. Nang humarap siya, hindi ko napigilan ang sigaw ko. Wala siyang muka. Parang uling ang buong ulo niya. Wala ring mata. Pero alam mong nakatingin siya. At bigla siyang tumawa. Mahina lang, paos, parang may pinanggagalingang galit. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero mula sa likuran ko, narinig ko pa rin ang yabag niya.
Pagbalik ko sa harapan ng simbahan, nakasalubong ko si Mang Tonyo. Hinawakan niya ako agad. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta roon mag-isa. Hindi lahat ng madre dito ay para sa dasal. Mula noon, hindi ko na binabanggit ang nakita ko. Pero tuwing dumadaan ako sa harap ng San Agustin, parang may nakasilip sa bintana. Itim ang belo at walang muka. Ito ang ikatlong bahagi ng karanasan ko sa Calle Real, na isang bahay na matagal nang abandonado. Kastila pa raw ang huling tunay na nanirahan doon. Ayon sa mga matatanda, sinumpa ang bahay na yon. Lahat ng pumasok, nawawala. May ilan na raw estudyanteng pumasok para lang sa fun, pero hindi na lumabas. Ewan ko ba kung bakit ako napadpad doon. Buwan ng Nobyembre, ginabi ako sa paglalakad. Para bang may sariling isip ang mga paa ko. Bigla na lang akong lumiko at tumapat sa bahay. Luma ang pintuan, may bakal na gate na kinakalawang. Pero bukas ito, parang inaanyayahan kang pumasok. Nang pumasok ako, tahimik, napakatahimik. Walang alikabok, walang amoy. Malinis ang sahig, pero para bang may nakatira pa rin. Pero sa pader, may mga frame na walang larawan. Mga orasan na lahat ay nakatigil. Lahat ay nasa parehong oras. 3:17 AM. Umakyat ako sa hagdan. Maingat, kasi lumang kahoy. Pero hindi ito lumalangit-ngit. Parang may humahabol na yabag sa likuran ko. Pagdating ko sa second floor, may pinto ang bahagyang nakabukas. Sinilip ko at doon ko siya nakita. Isang babae, nakaupo sa lumang rocking chair. Nakasuot ng bestidang puti na parang wedding gown, pero luma. Nakatingin lang siya sa bintana. Hindi gumagalaw. Sino po kayo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla, malalim ang mata. Tapos ngumiti siya. Alas 3 na ba? Tanong niya. Sumagot ako. Hindi po. Mag-aalas 7 pa lang ng gabi. Pero ngumiti lang siya ulit. Dito sa bahay na ito, laging alas 3. Biglang bumukas ang mga orasan sa paligid. Lahat sabay-sabay tumunog. Pero hindi parang kampana. Parang sigaw. Parang huni ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi ka na makakaalis, sabi ng babae. Tinakbo ko ang hagdanan. Pero habang bumababa, para bang umiikot lang ako sa parehong palapag. Paulit-ulit. Parang hindi ako makalabas. Lahat ng pinto, pareho ang itsura. Lahat ng orasan, 3:17 AM. Hanggang sa isang boses ang sumigaw mula sa itaas. Umalis ka! At parang may tumulak sa akin pababa. Nagising ako sa labas ng gate, duguan ng siko at tuhod. Walang sino man sa paligid. Pero pagtingin ko sa cellphone ko, 10:43 PM na. Pero ang notification ng orasan sa loob ng bahay, nakuha ng phone ko. You have entered a time loop, 17 AM. Simula noon, di na ako naglakad sa Calle Real kapag lumalalim na ang gabi, lalo na kapag alas 3. Ako pa rin po ito,
Si Alpi. Ito na po ang huling bahagi ng karanasan ko sa Intramuros. May mga tunnel sa ilalim ng Intramuros. Lihim na daan ng mga Kastila noon. Tapos ginamit ng mga Hapon bilang taguan, kulungan at minsan libingan. Hindi ito bukas sa publiko, pero may kilala akong urban explorer. Si Ren. Isa siyang vlogger na mahilig sa mga haunted places. Isang gabi, niyaya niya ako. May access ako sa isa sa mga nakatagong tunnel. Tara, 1 hour lang. Sabi niya. Pumayag ako. Wala nang atrasan. Bandang 9:00, bumaba kami sa isang butas sa likod ng abandonadong opisina malapit sa Baluarte de San Diego. Amoy ng lumang lupa at bakal ang bumungad sa amin. Madilim at ang mga pader ay basang-basa. Umahalik ang tunog ng bawat yabag sa eko ng lagusan. Habang bumababa kami, napansin kong may mga ukit sa pader. Parang lumang sulat sa Kastila. Pero may bahagi na parang kinayod ng kuko. Si Ren, excited pa, nakaunang kamera. Guys, andito na tayo sa sikretong tunnel. May kwento raw ng mga sundalong biglang nawala rito. May sumisigaw daw minsan. Malalaman natin ngayon kung totoo. Pero ilang minuto pa lang, nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang lumamig. Hindi na gumagana ang signal ng phone. At ang camera ni Ren, nag-off kahit puno ang battery. Teka, narinig mo yun? Tanong niya. Tahimik, tapos may sumagot. Hindi kayo dapat nandito. Mahinang boses galing sa unahan. Maliwanag ang flashlight namin, pero wala namang tao. Nang naglakad kami paabante, may nakita kaming markang kulay pula sa lupa. Parang ginamit ang daliri para magsulat. Labas. Habang may oras pa. Si Ren, sineryoso na rin. Alis na tayo pre. Pero sa pagtakbo namin paakyat, para bang humahaba ang lagusan. Hindi kami makalabas. Tumatakbo na kami, pero hindi na namin makita ang simula. At sa paligid namin, may mga mata. Minsan, dumadaan sa gilid ang anino ng sundalo. Walang ulo. Minsan, may kamay mula sa pader na parang humihila sa hangin. Hanggang sa may bumungad sa amin. Isang nilalang na parang tao, pero puti ang balat. Mahaba ang leeg at may bibig sa dibdib. Nang malapit na siyang lumapit, humiyaw si Ren. Sundalo! Tulong! At parang may bumangga sa amin na hangin. Bigla kaming natapon pa atras. Nang dumilat ako, nasa labas na kami ng tunnel. Pag uwi namin, sabay kaming nagkasakit, lagnat at halusinasyon. Ilang araw akong nananaginip na nandun pa rin kami at may boses na paulit-ulit. Bakit kayo lumabas? Hindi pa kayo bayad? Hindi ko na muling nakita si Ren. Naiwan sa tunnel ang camera niya. Pero 1 linggo matapos ang lahat ng pangyayaring yun, nag-upload mag-isa sa YouTube. Isang video lang, 17 seconds. Maitim ang screen. At ang maririnig sa video, ikaw na ang susunod. Ang tangi kong masasabi sa karanasan kong ito, may pagkakataon sa ating buhay na hindi na dapat natin sinisiyasat at ginagambala pa. Lalo na ang nakaraan. Dahil hindi natin alam kung ano-ano ba ang mga nakapaloob rito. At baka sa pagkakataon na magpumilit pa tayo, ay ito pa ang maging dahilan ng ating ikakapahamak. Maraming salamat sa pagsasadula ng 4 na bahagi ng aking kwento. At mag-ingat tayong lahat sa lahat ng pagkakataon.
Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lawrence. Linggo yun, 4:00 ng hapon. Bitbit ko ang camera ko. Pa-intramuros ako para mag-practice ng sunset shot. Gusto ko sanang konting katahimikan, kaya dumiretso ako sa Puerta Real Garden. Kakaunti ang tao roon, minsan nga wala pang bantay. Pagkapasok ko sa gate, may kakaibang hangin agad ako naramdaman. Mainit ang araw pero malamig ang simoy. May amoy na parang tuyong bulaklak, parang sementeryo. Kinibit balikat ko na lang. Baka galing lang sa mga halaman. Nag-set up ako. Tinarget ko yung fountain sa gitna. Ganda ng kuha. Medyo dramatic ang ilaw. Sinilip ko sa viewfinder. Pero habang tumitingin ako, may napansin ako sa gilid ng fountain. Isang batang babae. Nakaputing dress, nakaupo at nakayuko. Wala naman ako nakitang pumasok na bata. Siguro anak ng gardener o bantay. Pero teka, parang ang tahimik niya. Parang di siya gumagalaw. Itinaas ko ulit ang camera. Ipa-focus ko sa kanya. Pero pagtingin ko sa screen, wala siya. Tumingin ako ulit gamit ang mata ko. Nandun siya. Pero sa camera, wala. Pumikit ako sandali at inisip na baka pagod lang ako. Nilapitan ko siya. Dahan-dahan. Baka naliligaw lang. Hi, Iha. Okay ka lang? Walang sagot. Nakayuko pa rin. Hindi gumagalaw. Nakaramdam ako ng kilabot. Pero nanatili akong kalmado. Biglang humampas ang hangin. Malamig. Nanuyo ang lalamunan ko. At doon ko nakita ang kamay niya. Nakalapat sa lupa. Itim ang mga kuko niya. Kulay abo ang balat. Parang paso. Gumuhit siya sa lupa gamit ang daliri. Lumapit pa ako para basahin. Lumingon ka. Bigla akong kinilabutan. Tumingin ako sa likod. Walang tao. Pagbalik ko ng tingin sa bata, wala na siya. As in, bigla siyang nawala. At sa lupa, may bagong sulat. Huli ka na. At sabay noon, tumunog ang kampana ng simbahan. 3 beses. Wala namang misa. Wala ring tao. Lumingon ako muli. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero naisipan kong tumakbo na paalis. Habang papalayo ako sa Puerta Real, may dumaan sa gilid ng lente ko. Parang puting damit na dumaan sa peripheral vision ko. Pagdating ko sa bahay, tinignan ko ang mga larawan. Fountain, halaman, at iba pa. Sa isang frame, sa isang sulok may puting bestida. Pero walang bata. At sa pinakahuling shot, may gumuhit sa lupa, linyang paikot. Parang may binubuo. At hindi ko na ito tinapos. Inop ko na ang camera. Kinabukasan, nang bubuksan ko na ulit ang camera ko, nagtaka ako dahil ayaw nito bumukas. Hindi ko alam kung bakit, kaya dinala ko ito sa isang repair shop. Pero matapos niya itong maayos, lahat ng larawan ay nabura. Hindi ko alam kung bakit, pero hinayaan ko na lang. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Joe Marie, bago empleyado sa isang kumpanya malapit sa Intramuros.
Luma na ang gusali, bato ang dingding, at may mga parte na parang hindi na inayos simula pa nung 1940s. Wala akong reklamo, tahimik, malapit sa kainan at magaan ang trabaho. Hanggang isang gabi, nag-overtime ako mag-isa. Bandang alas 9, bumaba na ako. Sumakay ako sa elevator. Ako lang mag-isa. Pinindot ko ang G para sa ground floor. Tapos pinikit ko mata ko sandali. Pagdilat ko, ibang numero ang nakailaw. 13. Walang 13 sa building namin. Hanggang 12 lang. Nagring ang bell. Bumukas ang pinto. Madilim, mahangin. Parang hindi opisina ang nasa labas, kundi parang hallway ng lumang ospital. Puting tiles, sirang ilaw, at tunog ng gulong ng stretcher sa malayo. Tumunog ang speaker sa loob ng elevator. May bumisita. Huwag kang gagalaw. Nanigas ako. May narinig akong papalapit na yabag. Mabagal. Padyak. 1, 2, 3. Tapos may sumilip sa pintuan. Mukhang nurse, pero itim ang dugo sa uniforme niya. Punit ang balat sa muka at wala siyang mata. Ngumiti siya. Matagal ka na naming hinihintay. Pilit kong pinindot lahat ng boton. Di gumagana. Nang umangat ang kamay ng nurse, papasok sa elevator, biglang sumara ang pinto. Nag-shake ang elevator pababa. Pagbukas ng pinto, sa ground floor na. May guard. Boss, galing ka sa taas. Bakit galing ka sa taas? Sarado na ang 12th floor. Sabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Kinabukasan, tinanong ko ang admin kung bakit may 13 sa panel ng elevator. Ang sabi niya, wala pong 13 dito. Luma na yung elevator. May mga button na hindi na gumagana o hindi na dapat pinipindot. Matapos yun, nag-resign na ako at naghanap na ng ibang trabaho.